Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1281, isang demonyong konsyerto. Hindi lamang siya isang hindi kapani-paniwalang itim na salamangkero, ngunit siya rin ay isang hindi kapani-paniwalang cultivator ng demonyo. Naisip ng mga Zun cultivator. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa mga dingding, direkta niyang tiningnan ang ilan sa mga pattern ng demonyo at pagkatapos ay tumagos sa kanyang mga mata ang malademonyong layunin. Kasabay nito, ang mga demonyong mata ni Linfang ay naglabas ng nakasisilaw na itim na ilaw na bumangga sa layunin ng demonyo. Ngayon, maaari na niyang tingnan ang mga ito ng sarili niyang mga mata nang hindi nasaktan. Gayunpaman, medyo maingat pa rin si Linfang dahil alam niya kung gaano sila kalakas. Kumikislap ang malademonyo niyang mga mata habang nakatingin pa sa mga dingding. Pagkatapos ay tumalikod at tumingin sa silhouette ng Netherworld Demon Emperor. Naglakad siya palapit sa kanya at naupo na naka-cross-legged sa tabi niya. Umupo siya na nakaharap sa Netherworld Demon Emperor at pinakawalan ng sarili niyang demonyong chi. Tinitigan niya ito at pinag-aralan ang layunin ng demonyong emperador. Napakagandang tao, ginagamit niya ang layunin ng Netherworld Demon Emperor para pag-aralan ang paglilinang ng demonyo. Ang layunin ng Netherworld Demon Emperor ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan at agresibo. Ang mga taong iyon ay hindi mga demon cultivator, kaya hindi nila maintindihan ang layunin ng demonyo. Kung direktang sinubukan nilang unawain ang alinman sa mga ito, maaari silang masaktan. Ang robe ni Linfang ay kumakaway dahil sa lakas ng pagiyak at gayon din ang kanyang mahabang itim na buhok. Lalong tumitindi ang malademonyong hangarin sa kanyang itim na mga mata. Sa paligid ng kanyang katawan, ang demonyong layunin ay naging isang puyo ng tubig. Balang araw, siya ay magiging isang hindi kapani-paniwalang hari ng demonyo. Naisip ng karamihan nagtataka rin sila, siya ba ay isang mataas na antas na alagad ng palasyo ng Devamara? Ang palasyo ng Devamara ay isang misteryosong maimpluwensyang imperial na grupo sa sanguinary na bahagi ng Bahwang. Kahit na ang Abyss of Sufferance ay hindi makayanan ang Devamara Palace na nagpapatunay kung gaano sila kalakas. Gayunpaman, napakabihirang makitang lumabas ang mga disipulo ng palasyo ng Devamara, hindi man lang alam ng maraming tao kung gaano kalakas ang kanilang mga nakababatang disipulo. Kung isasaalang-alang ang kanyang paraan ng pagsasanay sa paglilinang, ang binatang iyon ay maaaring mula lamang sa palasyo ng Devamara. Alam pa niya ang sining ng mangkukulam. Sa sandaling iyon, bahagyang yumanig ang palasyo. Ang Demon Palace. Lalong nanginginig ang palasyo. Biz. Sa sandaling iyon, ang napakaraming mga pattern ng Demon Emperor sa mga dingding ay nagsimulang nagniningning ng maliwanag. Nagsimulang bamaha sa silid ang intensyon ng demonyo. Ang mga tao ay hindi tumingin sa kanila, ngunit naramdaman pa rin nila kung gaano kakilakilabot ang mga enerhiya. Boom! Ang nakakatakot na layunin ng demonyo ay naging isang estatwa at tumagos sa silweta ng demonyong emperador, na naging dahilan upang siya ay naging mas kakaiba. Boom! 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 Patuloy na nanginginig ang Demon Palace at ang estatwa ng demonyo ay naging mas nakakasilaw. Ang silweta ng demonyong emperador ay naglalaman na ngayon ng milyon-milyong iba't ibang uri ng layunin na nagpapalitaw sa kanya na mas kakaiba, na parang ang kanyang tunay na katawan ay nagsimulang lumitaw. Ang kanyang buhok ay itim na itim at kamakaway sa lakas. Fusion. Matagal na ang nakalipas, ang demonyong emperador ay naging maraming mga hibla ng demonyong layunin at ngayon ang kanyang iba't ibang uri ng layunin ay nagsasama-sama at bumabalik sa katawan ng demonyong emperador. Kunin mo siya. Biglang nagkagulo ang mga tao. Iyon ay isang tunay na pisikal na katawan, marahil ito ay ang demonyong emperador. Kung gayon, malamang na naglalaman ito ng layunin at alaala ng isang dakilang emperador ng demonyo. Isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ang tumalon pasulong at itinaas ang kanyang mga kamay, na gustong sunggaban ang katawan. Magnakaw ka. Nagsimulang tumakbo ang lahat patungo sa katawan ng demonyong emperador, ngunit sa sandaling iyon, tumigil ang lahat ng kamay. Ang ilan sa kanilang mga kamay ay naging itim, na naagnas ng mga demonyong enerhiya. May sumigaw ng nakakatakot. Masyado silang naging malapit sa demonyong emperador kaya naging itim ang kanilang katawan mula ulo hanggang paa. Tapos, naging demonyo siya. Nine Netherworld's Demonic Song. Nakilala ng karamihan ang pamamaraan. Pagkatapos, narinig nila ang kanta at napagtanto na ang mga soundwave ay gumagalaw patungo sa kanila. Maaari siyang lumikha ng musika kahit na siya ay patay na. Naisip ng karamihan. Maraming tao ang tumakbo pabalik at itinakip ang kanilang mga kamay sa kanilang mga tainga. Gayunpaman, hindi nila mapigilan ang mga soundwave na tumagos sa kanilang mga eardrum at tumunog sa kanilang mga utak. Ang Nine Netherworld's Demonic Song ay isang himig ng demonyo na nagpapahintulot sa gumagamit na kontrolin ng mga tao. Kahit patay na ang demonyong emperador na iyon, gusto pa rin ng kanyang pisikal na katawan na kontrolin tayong mga cultivator. Ang diwa ng kamalayan na iniwan niya ay tiyak na nilikha habang siya ay nagsasanay ng Nine Netherworld's Demonic Song. Hindi. Ibang tao ang kinaagnasan ng mga demonyong soundwave. Naging demonyo siya at tumigil sa paggalaw, parang walang buhay na katawan o zombie. Masyadong nakakatakot ang kantang iyon. Ang isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay dahan-dahan ding nagiging itim na katawan. Maaari lang tayong sumuko. Naisip ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Mukha siyang hindi nasisiyahan nang tumalikod siya at umalis sa bulwagan ng palasyo. Kung mananatili pa siya roon, siya ay magiging katulad ng iba, isang demonyong alipin.
Nang umalis ang cultivator na iyon sa tuktok ng layer ng Zunchi, sinulyapan niya si Linfeng na nakaupo pa rin doon na naka-crossleg. Ang mga enerhiya ng demonyo ay nagmumula sa kanyang katawan, kaya iniisip niya kung siya ay nagiging isang demonyo o hindi. Ang hindi niya alam ay hindi solo ang Nine Netherworld's demonic song na narinig niya, isa itong orkestra. Si Linfeng ay nakaharap sa Netherworld Demon Emperor habang ang celestial na tubig mula sa siyam na Netherworld ay lumitaw sa kanyang itim na mga mata. Ang Nine Netherworld's demonic song ay nagpatuloy na umalangaw sa hangin, na sumasailalim sa mga soundwave. Isang hibla ng kamalayan ng demonyo, isang tunay na katawan, isang konsyerto ng mga kanta ng demonyo. Hindi kayang kantahin ni Linfeng ang Nine Netherworld's demonic song, natutunan na niya ito sa maikling panahon, ngunit hindi pa niya talaga sinubukang matutunan o sanayin ito. Gayunpaman, mayroon siyang layunin mula sa demonyong emperador sa kanyang katawan at ginagamit niya ito upang harapin ang mga lakas ng kanta at makuha ang mga ito. Ang mga kantang iyon ay tila nagtuturo sa kanya kung paano kantahin ang Nine Netherworld's demonic song. Ang mga soundwave ay sumalakay sa buong kuweba, ang lahat ng mga taong hindi umalis ay naging mga demonyo, ang kanilang mga katawan ay naging itim at ang kanilang lakas ay naging demonyo. Napapaligiran si Linfeng ng demonyong Qi habang may lumabas na demonyo sa likod niya. Ang Qi ni Linfeng ay umangat sa hangin at sumanib kasama ng mga enerhiya mula sa mga kanta. Katawan ng demonyo. Biglang binuksan ni Linfeng ang kanyang mga mata at isang liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata patungo sa mga mata ng demonyong emperador. Ang mga demonyong ilaw ng demonyong emperador na lumalabas sa kanyang mga mata ay bumangga din sa kay Linfeng. Tila sila ay nagsasama-sama, at sa parehong oras, sila ay napapaligiran ng mga enerhiya mula sa mga demonyong kanta. Lumabas ang demonic Qi mula sa katawan ni Linfeng at gamulong sa mga alon. Ang lakas ng kanyang Qi ay nagbago rin, ito ay nasa ikasyam na layer ng Tian Qi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1282, ang determinasyon ng demonyo ay umaangat sa langit ang siyam na Netherworld ay nagkakaisa. Ang pinagmula ng siyam na Netherworld ay lumitaw sa mga itim na mag-aaral ni Linfeng. Napangiti siya sa matangkad na paraan. Bumangon ka, sabi ni Linfeng. Sa isang iglap, ang katawan ng demonyo ay dahan-daang tumayo, ang mala-demonyong layunin nito ay umaakyat sa langit, ang mga itim na estudyante nito ay tila malamig sa yelo, at siya ay mukhang walang emosyon. Nine Netherworld's energies, akin ka, naisip ni Linfeng na nakangiti ng may kasiyahan. Tumingon siya at tumingin sa malalakas na cultivator na napapalibutan ng mga demonyong enerhiya. Nakontrol na ng Nine Netherworld's demonic song ang kanilang mga katawan. Lumuhod, sabi ni Linfeng. Umalangaw ang kanyang boses sa silid habang ang lahat ng mga demonyong alipin ay lumuhod. Kami, sabi ni Linfeng na nakatingin sa kanila. Hindi lamang niya magagamit ang mga enerhiya mula sa mga kanta ng demonyo, ngunit maaari rin niyang kontrolin ang mga naging alipin ng demonyo. Tumayo ang lahat pagkatapos ng utos niya. Ang mga imperial na kasulatan ay hindi kapanipaniwala, kahit na mayroon lamang akong lakas ng ikasyam na layer ng Tian Qi, ang mga enerhiyang iyon ay ganap na naglinis ng aking lakas ng demonyo. Maaari ko na ngayong damumi ang purong Qi ng mga cultivator ng mababang antas ng Zun. Magagamit ko na rin ang mas makapangyarihang mga kasanayan ngayon. Isip ni Linfeng. Ngayon, kahit na ginamit niya ang kanyang Cosmos Burning Sun technique, na nagmula sa mga kasulatan sa antas ng Tian, hindi ito magiging kasing lakas ng kanyang malademonyong layunin. Ang aking Cosmos Burning Sun technique ay hindi sapat na makapangyarihan. Kailangan kong humanap ng ilang kasulatan para palitan ito. Isip ni Linfeng. Laming-galing si Linfeng sa paligid, bukod sa mga marka at mga pattern ng demonyo, ang lugar na iyon ay walang interes. Iyon ay isang lugar lamang kung saan dumating ang Netherworld Demon Emperor para magsanay ng cultivation. Hindi dadalhin ng Netherworld Demon Emperor ang kanyang mga kayamanan sa silid na iyon. Malamang natama si Linfeng, na ang Netherworld Demon Emperor at Empress Qi ay may kanilang mga kayamanan, o maaaring nasa katawan ni Empress Qi na dinala ng Netherworld Demon Emperor noong siya ay umalis. Mayroong ilang iba pang mga marka sa loob ng bulwagan ng palasyo, ngunit hindi ito kapakipakinabang para kay Linfeng dahil hindi niya ito maintindihan. Upang maunawaan ang lahat ng mga marka na isinulat ng mga dakilang emperador, kailangan niyang magkaroon man lang ng lakas ng isang cultivation emperor. Boom boom boom. Sa sandaling iyon, malakas na yumanig ang palasyo ng demonyo, na tila ba gumuho ang isang bundok. Itinaas ni Linfeng ang kanyang ulo. Hindi sila maaaring manatili dito kaya gusto nilang sirain ang palasyo. Bulong ni Linfeng. Ang mga taong umalis ay umaatake sa palasyo. Dahil hindi nila kayang talunin si Linfeng at dahil wala silang magawang interesante sa palasyo, gusto nilang sirain ito habang nasa loob pa si Linfeng. Itinaas ni Linfeng ang kanyang mga kamay at binasag ang isang napakalaking piraso ng pader na nahuhulog sa itaas ng kanyang ulo. Nagsisimula ng gumuho ang palasyo ng demonyo. Boom! Tumunog ang mga nakakatakot na pagsabog at naramdaman ni Linfeng ang nakakatakot na mapang-api na enerhiya sa paligid niya. Pagkatapos, may nakita siyang silhouette na pumasok sa palasyo, si Qing Mengzin iyon. Bakit hindi pa siya umalis? Halika dito, sabi ni Linfeng kay Qing Mengzin. Kumislap ang kanyang silhouette at dumating siya sa tabi ni Linfeng. Kinokontrol ni Linfeng ang mga demonyong alipin sa kanilang paligid upang hawakan ang mga dingding ng bulwagan.
Lumingon si Lin Fang at tumingin sa sinulid ng kamalayan na iniwan ng Netherworld Demon Emperor, pagkatapos ay sumigaw siya. Pasok! Ang hibla ng kamalayan ng emperador ay naging isang liwanag na tumagos sa makajos na kamalayan ni Lin Fang. Boom boom boom! Sa wakas, gumuho ang bulwagan. Nakikita na ni Lin Fang ang maraming tao sa itaas niya, isang grupo ng mga Zone Cultivator. Marami sa kanila ay nasa palasyo ng demonyo noon at umalis na nabalisa. Patay ka ba o buhay? Sigaw ng karamihan nang makita nila ang mga aliping demonyo sa gitna ng mga guho. Napakaraming tao ang naimpluwensyahan ng Nine Netherworld's Demonic Song at marami rin itong pumatay. Bulag ka ba? Tanong ni Lin Fang na nakatingin sa mga taong iyon. Gaano kayabang? Sa palagay mo, dahil nakapatay ka ng ilang mababang antas na Zone Cultivator, mas malakas ka kaysa sa iba. Anong kayamanan ang nakita mo na naging dahilan upang makapasok ka sa ika-9 na layer ng Tianqi, sabi ng cultivator. Siya ay isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zunqi, ang imperial na kayamanan ng Netherworld Demon Emperor. Kung gusto mo, halika at kunin mo. Sabi ni Lin Fang na nagpakawala ng nakakatakot na demonyong layunin. Ang kanyang mga demonyong enerhiya ay naglalaman din ng mga lakas ng pagmumura. Ikaw ay kumikilos ng walang ingat, dahil sa ganoong paraan, kailangan mong mamatay. Sabi ng cultivator. Siya ay naging isang ipoypo at bumaba mula sa langit patungo kay Lin Fang. Ang kanyang kulay abong ipoypo ay naging isang napakalaking talom na lumipat patungo kay Lin Fang. Gumagamit siya ng Wind Abstruse Energies at ang kanyang Wind Abstruse Energies ay level 4. Mamatay. Sabi ni Lin Fang. Ang kanyang malademonyong chi ay tumaas sa langit, ang kanyang mga mata ay itim, malamig, puno ng pagpatay. Pagkatapos, itinapon niya ang sarili sa kalaban. Nagulat ang kalaban. Nasira ng demonyong lakas ni Lin Fang ang kanyang determinasyon sa pakikipaglaban. Mga sugat sa hangin, punit. Galit na sigaw ng cultivator na iyon. Ang malalakas na hangin ay lumipat patungo kay Lin Fang, na nagwasak sa espasyo sa paligid nila sa kanilang daan. Itinaas ni Qing Mengzin ang kanyang ulo, mukha siyang takot na takot. Gotcha! Basag ang lupa. Mahirap tingnan ang kanyang mga pag-atake, gayunpaman, hindi naapektuhan si Lin Fang. Naiwasan niya ang pag-atake na pagkatapos ay lumapag ng ilang milimetro ang layo mula sa kanya. Kasabay nito, ang cultivator ng ika-4 na layer ng Zunqi ay lumapag din sa harap ni Lin Fang. Kaya mo bang kunin ang buhay ko? Tanong ni Lin Fang na tumatalon palapit sa kanya. Lumitaw ang mga demonyong ilaw mula sa kanyang mga mata. Nahuli ang kanyang kalaban, ang demonyong layunin ni Lin Fang ay nakakaapekto sa kanyang determinasyon. Tila nawalan ito ng paningin. Gayunpaman, kahit halos hindi na siya makatiis ay hindi niya ipinikit ang kanyang mga mata. Tumulo ang dugo mula sa kanyang mga mata mula sa pakikibaka. Sumpa, sabi ni Lin Fang. Nayanig ang lupa nang dumami ang mga bitak. Lumitaw ang mga sumpa na enerhiya mula sa kanyang mga mata at sumanib sa kaluluwa ng kanyang kaaway. Lumuhod, galit na sigaw ni Lin Fang. Nararamdaman niya na ang kaluluwa ng kanyang kaaway ay naapektuhan at na siya ay luluhod. Hindi, galit na sigaw ng cultivator. Nakapagtataka, pinaluhod siya ng isang cultivator ng Tianqi layer. Lumuhod. Sigaw muli ni Lin Fang. Nagsimulang manginig ang Zone Cultivator na iyon, wala na siyang ganang makipag-away. Kahit na ang isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zunqi ay hindi makalaban sa pagmumura at mga demonyong enerhiya ni Lin Fang nang magkasama. Mamatay. Sabi ni Lin Fang. Huminto siya sa pakikipaglaro sa kanyang kalaban, malakas ang kanyang demonyo at maldita na enerhiya, ngunit hindi niya ganap na makontrol ang isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zunqi. Maaari niyang masira ang kanilang determinasyon. Sinuntok ni Lin Fang ang mukha ng kanyang kalaban. Ang isang cultivator ng ika-9 na layer ng Tianqi ay madaling sirain ng isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zunqi. May bagong hayop sa lalawigan ng bahwang. Sa lakas ng layer ng Tianqi, kaya niyang talunin ang mga Zone Cultivator. Malamang na siya ay maituturing na isa sa 10 pinakamalakas na batang cultivator sa lalawigan ng bahwang. Isang itim na salamangkero ang lumitaw sa maliit na mundong ito. Isipin kung lalaban siya kay Lin Fang, sino ang mas malakas? Akala ng maraming tao. Kahit na alam ni Lin Fang ang ilang mga demonyong spell, wala sa kanya ang mga malademonyong mata na iyon. Bukod pa rito, si Lin Fang ay isang cultivator ng espada, ang cultivator na iyon ay gumamit ng mahika at layunin ng demonyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1283, Demon Flute. Siya rin ay isang cultivator ng Tianqi layer at nakakagulat, siya ay walang katapusan na mas malakas kaysa sa akin. Isip ni Qing Mengzin. Noong una niya itong nakilala, hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ito. Hindi niya naisip na posible. Akala niya ay bahagyang mas malakas si Lin Fang kaysa sa kanya, ngunit ngayon ay naunawaan niya na may malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, kumikislap ang mga silhouette ng mga bangkay sa paligid ni Lin Fang. Hindi ba naging mga demonyong alipin ang mga taong iyon dahil sa kanta ng Netherworld Demon Emperor? Paano na ngayon sila ay ligtas at maayos? Buong pagmamalaking sumulyap si Lin Fang sa karamihan at hinayla si Qing Mengzin sa isang tabi. Hindi siya umimik, napatunayan na niya na malakas siya para doon. Madali niyang napatay ang isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zunqi, ngunit maaari rin niyang talunin ang mga cultivator ng ika-5 layer ng Zunqi.
Sa makatuwid, walang gustong sumugal sa pamamagitan ng pagtatangkang atakihin siya. Ang mga itim na salamangkero ay napaka-misteryosong cultivator, sila ay isang simbolo ng kapangyarihan. Walang nakakaalam kung sino talaga si Lin Feng, ngunit sa kanyang nakakatakot na kapangyarihan, tiyak na maaari siyang maging cultivator mula sa Devamara Palace o maaaring inapo ng isang makapangyarihan, misteryoso at lihim na walang katulad na cultivator. Sisirain natin ang cultivation room ng Netherworld Demon Emperor at tingnan kung may mga kayamanan. Sabi ng isang tao, bumaba sila mula sa langit at damapo sa mga guho. Ang lahat ay alikabok at bato na ngayon, wala silang nakitang kayamanan. Hindi ito maaaring mangyari, hindi lamang magkakaroon ng isang himla ng kamalayan na naiwan ng Netherworld Demon Emperor. Sabi ng isang tao, siguro dapat ay ginawa ko rin ang katulad ni Jun Moshi at ang Tang Yuyu at ang iba pa, marahil ay nag-abroad na ako. Isip ni Qing Mengzin. Nagsisimula na siyang magsisi sa desisyon niyang manatili. Siguro makikita niya muli sina Lin Feng, Jun Moshi at ang iba pa balang araw. Sabay na tayong umatake. Sabi ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Pagkatapos silang lahat ay bumangon sa hangin ng sama-sama, nagkondenseng ng mga enerhiya. Makinig ka sa akin, kapag sinabi kong atake, sabay tayong umatake. Sabi ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Lumitaw ang isang araw sa kanyang kamay at lumitaw ang apoy sa kanyang katawan. Atake. Sigaw ng cultivator na iyon. Isang napakalaking araw ang sumikat sa himpapawid at bumagsak sa palasyo ng demonyo. Slash, slash. Nilinis ng araw na chi ang lugar, sinunog lahat. Kapag ang mga epekto mula sa mga pag-atake ay naayos, lahat ng mga guho ay nawala. May kakaiba talaga. Sigaw ng karamihan. Sa kailaliman ng hukay, may itim na plauta na natatakpan ng alikabok. Parang junk sa una. Boom. Ang isang nakakatakot na lakas na sumisipsip ay tumaas at ang plauta ay tumaas sa hangin, patungo sa isang tao. Ipakita mo sa akin. Sigaw ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi, galit na tumatalon pasulong. Tumapag siya sa harap ng kumuha ng itim na plauta at naglabas ng mga fire energies. Slash. Pinalibutan ng malakas na hangin ng itim na plauta at pinalipad ito palayo. Nasunog na ng apoy ang kamay ng nagtangkang kunin ito. Napakawalanjiya. Sigaw ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Tumalon siya at nagpakawalan ng mas maraming apoy. Ang sumubok na kumuha ng plauta noon ay malungkot, sa totoo lang, ang kanyang mukha ay namutla. Hindi siya nang ahas na labanan ng malakas na cultivator na iyon. Ang cultivator ng apoy sa tuktok ng layer ng Zunchi ay wala ng oras upang bigyang pansin ang mga ito. Nagpatuloy siya sa paglipad patungo sa itim na plota, ngunit isang dambuhalang kamay ang lumitaw sa kalangitan at sinubukang kunin ang plota. Tumayo. Sigaw ng isang mapusok na boses. Ang dambuhalang kamay ay bumangga sa apoy na kamay na nilikha ni Zun Cultivator. Ang mga lakas na nilikha ng banggaan ay nagpalipad ng plota sa malayo. Slash. Ang itim na plota ay nahulog sa malayo sa malayo. Ang mga tao ay nakatingin dito at kay Lin Feng, na humakbang ng 2 hakbang patungo dito. Ang plota ay lumitaw sa kanyang harapan. Kung may manggahas na hawakan ito, papatayin ko sila. Sigaw ng malakas na cultivator na umatake sa kamay ng apoy kanina. Isa rin siyang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Lumitaw ang mga tao sa likod niya. Ang pinuno ay isang binata na nakasuot ng mahabang balabal at mukhang hayop. Ang Jade Flute ng Netherworld Demon Emperor. Bulong ng binata, nakatitig kay Lin Feng. Biz. May patuloy na tumatakbo patungo sa plota, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi lang siya ang tumatakbo dito. Mapurol at hanggal, gusto mo na batay. Kinamayan ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi at lumitaw ang mga nakakatakot na marka. Ang isa pang cultivator ay nagbigay ng isang nakakakilabot na tili, pagkatapos ay ang kanyang katawan ay sumabog at siya ay namatay. Ang mga banal na marka ay napuno sa pag-atake na iyon. Ang karamihan ay namangha. Ang cultivator na iyon ay maaaring gumamit ng mga banal na marka sa pag-atake. Interesado ako sa Jade Flute na iyon. Sabi ng binata na tumatakbo patungo sa flute. Walang sinabi ang ibang tao. Iyon ay isang malakas na cultivator mula sa Sikong Clan, isang Zun cultivator. Ang binata ay isa sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator mula sa Bahuang, Sikong Xiao. Tumingin si Lin Feng kay Sikong Xiao at ibinaba ang kanyang ulo, nakatingin sa Jade Flute. Ang kanyang mga mata ay napuno ng mga demonyong enerhiya nang biglang yumanig ang plota. Parang tinawag siya ng plota, ang musika ay umalangaw sa puso ni Lin Feng. Ang 9 Netherworld's Demonic Song. Demon Flute, iyon siguro ang flute ng Netherworld Demon Emperor. Isip ni Lin Feng. Mula sa pag-uusap ni Yandy at ng Netherworld Demon Emperor, naunawaan ni Lin Feng na ang Netherworld Demon Emperor lang ang nakakaalam ng 9 Netherworld's Demonic Song. Yumuko si Lin Feng, lahat ay nakatingin sa kanya. Si Kung Xiao ay agresibong tumingin sa kanya at sinabing, "Subukan mong hawakan ito. Tingnan kung anong mangyayari." Huminto sa paggalaw si Lin Feng, saglit lang. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagunat ng kanyang kamay, dahan-dahan patungo sa demonyong plota. Tapos kinuha niya. Tinatawag ng plota si Lin Feng. Habang kinukuha ito ni Lin Feng, pinalibutan siya ng malamig na chi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1284, mga teknik sa mata.
Hindi lang ang Sikong Clan ang nagulat, lahat ay nagulat. Lahat sila ay tumingin sa kanya ng kakaiba. Kung nag-iisa lang ang Sikong Clan, hindi na magugulat ang mga tao. Pagkatapos ng lahat, malamang na ang cultivator na iyon ay hindi mas mahina kaysa sa 10 pinakamalakas na batang cultivator ng Bahwang. Gayunpaman, kasama niya ang ilang malalakas na cultivator mula sa Sikong Clan. Ang pagkakasala kay Sikong Xiao ay kapareho ng pagkakasala sa Sikong Clan. Tumingon si Lin Fang at tumingin kay Sikong Xiao. Pagkatapos, agad niyang inilagay ang plauta sa kanyang singsing. Sa buong palasyong iyon, iisa lang ang plota. Hindi alam ng karamihan na si Lin Fang ay nakakuha din ng ilang uri ng espesyal na enerhiya. Gayunpaman, kahit na mayroon lamang isang item, ito ay pag-aari ng Netherworld Demon Emperor at ang kanyang item ay hindi maaaring maging walang silbi. Ibigay mo sa akin. Sabi ni Sikong Xiao. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging kakaiba at makahayop. Ang mga kakaibang enerhiya ay umiikot sa kanyang mga mata. Ang Celestial Vision, ang Sikong Clan Celestial Vision. Nakilala sila ng karamihan. Ang espiritu ng dugo ng Sikong Clan ay isang pares ng mga mata. Gayunpaman, 3 tao lamang ang nagtataglay ng Celestial Vision, bukod sa Emperor Sikong, si Sikong Xiao ay isa sa kanila at siya ay may eksaktong parehong celestial na mga mata at pangitain gaya ng emperador. Lalong natuwa ang mga tao nang makita nilang ginagamit ni Sikong Xiao ang kanyang Celestial Vision. Ang kanyang kalaban ay isang itim na salamangkero ng ika-9 na layer ng Tianqi na mayroon ding kakayahan sa pangitain ng demonyo. Kahit na hindi nila talaga naiintindihan kung anong uri ng pamamaraan iyon, nakita nila kung ano ang ginawa niya sa isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zunqi kasama nito. Siguro, isa ito sa pinakamalakas na ocular technique ng kontinente. Celestial na paningin. Pakiramdam ni Lin Fang ay masisira ang kanyang mga mata kung titingnan niya ang mga mata ni Sikong Xiao. Ang mga mata ni Lin Fang ay naging itim at lamig ng yelo nang lumabas sa kanila ang malademonyong layunin. Sirain. Ang boses ni Sikong Xiao ay umalangaw sa utak ni Lin Fang. Para bang nag-iisa sina Sikong Xiao at Lin Fang sa ibang mundo. Si Lin Fang ay naglabas ng malademonyong layunin sa kanyang mga mata, ngunit nabasag iyon ng mga mata ni Sikong Xiao. Mamatay, sabi ni Lin Fang. Ang kanyang boses ay umalangaw sa puso ni Sikong Xiao, para bang ang mga demonyong enerhiya ay kinakain siya mula sa loob-labas. Lumitaw ang mga ilaw mula sa kanyang mga mata sa langit, parang huminto ang oras. Hindi bababasa, ang oras ay lumilipis ng mas mabagal. Ang lakas ni Sikong Xiao pagkatapos ay sinira ang mga lakas ng demonyo. Iyan ang kapangyarihan ng Celestial Vision. Isip ni Lin Fang, hindi lamang nasa siren ng Celestial Vision ang kalangitan, nakakakita rin ito sa mga bagay. Sinabi ng ilang tao na ang abstruse energies ni Sikong Xiao ay fission at speed abstruse energies. Hindi alam ni Lin Fang kung anong uri ng espesyal na katawan ang mayroon siya o ang mga kapangyarihang ipinagkaloob nito sa kanya, ngunit nasisiyahan siyang matuto kung paano gawin ang mga bagay gamit ang sarili niyang lakas. Kauli, sabi ng isang boses sa utak ni Lin Fang at Sikong Xiao habang tumatawa ng walang pakialam. Nakita nila ang ikatlo, marahil ang ika-4 na pares ng mga mata, pagkatapos ang ika-5. Ang mga tao ay nakatitig sa kanila. Illusion Eyes, Mo Fanchen. Sigaw ni Sikong Xiao. Nagkalat ang malademonyong pangitain ni Lin Fang at ang Celestial Vision ni Sikong Xiao. Si Mo Fanchen, mula sa Magic World Heavenly Palace, ay nasa tabi nila. Isa pa sa 10 pinakamalakas na batang cultivator. Illusion Eyes, isang uri ba iyon ng spell? Bulong ni Lin Fang. Kasama rin sa pamamaraang iyon ang paggamit ng mga mata. Ang mga taong iyon ay nakalusot na sa layer ng Zunqi, kaya lahat sila ay maaaring talunin ng mga cultivator na mas malakas kaysa sa kanila. Gayunpaman, ayon sa manghuhula, sina Qi Tiansheng at Bai Qiuluo ang pinakamahina sa 10 pinakamalakas na batang cultivator. Hindi ko akalain na may mga ngahas na gumamit ng eye technique laban kay Sikong Xiao. Sabi ni Mo Fanchen na nakatingin kay Lin Fang at nakangiti. Gusto mo ring subukan, sabi ni Sikong Xiao kay Mo Fanchen. Isang layer ng enerhiya ang lumabas sa kanilang mga mata habang nakatingin sila sa isa't isa. Nakita ko rin ang kayamanan ng demonyong emperador, kaya kung maaari mong subukan at nakawin ito, kaya ko rin. Sabi ni Mo Fanchen na nakangiting walang kialam. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tumawa ang isang batang babae at dumating ang isa pang tao. Ang kanyang mga mata lamang ang nagparamdam sa mga tao na lumuhad sa harap niya. Kirenlei mula sa Heavens of Desires Palace, ito ay nagiging talagang kawili-wili. Naisip ng karamihan. Mayroong 3 hindi kapani-paniwalang cultivator. Mo Fanchen, Yirenlei at iba pa. Na may makapangyarihang mga pamilya at pagkatapos ay ang Black Mage na hindi alam ang katayuan sa lipunan. Gusto ko ng musika, magiging masaya ako kung mayroon akong plota na iyon. Sabi ni Yirenlei na nakangiti ng manipis. Sinusubukan niyang akitin ang lahat para sa plota. Kahit na mayroon akong Celestial Qi, magagamit ko rin ang plota na iyon. Sabi ni Mo Fanchen. Siya ang pinakalumalaban sa mga pang-aakit na spell ni Yirenlei, pagkatapos ng lahat, siya rin ay isang illusion cultivator mismo. Yirenlei, kung tatanggapin mo akong maging kasintahan, ikalulugod kong nakawin ang plota at iregalo ito sa iyo. Sabi ng Sikong Clan na nakangiti ng manipis.
Master Sikong, ikaw ang kinabukasan ng Sikong clan, sa palagay ko ay hindi ako karapat-dapat na makasama ang isang taong kasing ganda mo. Sabi ni Yirenlei na nakangiti ng manipis. Lahat sila ay tumatawa at nakangiti, ngunit walang gustong isuko ang Jade Flute. Kumikislap ang mga mata ni Sikong Xiao, pagkatapos ay sinulyapan niya sila at sinabing. Dahil sa ganoong paraan, magkasundo tayo sa isang bagay. Sumasang-ayon sa ano? Nakangiting sabi ni Mo Fanchen. Napatingin din si Yirenlei sa kanya. Tayong tatlo, magkapitan tayo at ang unang pumatay sa kanya ay makakakuha ng Jade Flute. Sabi ni Sikong Xiao na nakaturo kay Lin Fang. Kahit na 4 na tao ang gustong kumuha ng plota, sa mga mata ni Sikong Xiao, 3 lang. Kahit na hindi ganoon kalala ang paningin ni Lin Fang, nakalusot lang siya hanggang sa ika-9 na layer ng Tianqi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1285, labanan ng 3 hayop. Ang unang papatay kay Lin Fang ay makakakuha ng Jade Flute, ang mga hindi malakas at walang malakas na background ay dapat mamatay. Hindi umasa si Sikong Xiao sa kanyang reputasyon bilang isa sa 10 pinakamalakas na batang cultivator ng bahwang na magnakaw ng mga kayamanan, umasa din siya sa malalakas na cultivator na kasama niya. Nagdala pa siya ng ilang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi, sino ang maglalakas loob na tutulan siya. Si Mo Fanchen at Yirenlei ay pareho, hindi rin sila nag-iisa. Nagdala rin sila ng malalakas na cultivator mula sa Magic World, Heavenly Palace at Heavens of Desires Palace. Tatlong makapangyarihang grupo habang nag-iisa si Lin Fang, at higit pa rito, mayroon lamang siyang lakas ng layer ng Tianqi. Sumasang-ayon ako, sabi ni Mo Fanchen na nakangiting walang pakialam. Marahil ito ang pinakamadaling paraan upang malutas ang issue. Sa ganoong paraan, ang mga taong kasama nila ay hindi kailangang makisali. Dahil magkasundo kayong dalawa, wala akong choice. Pumayag din ako, sabi ni Yirenlei na nakangiti kay Lin Fang sa mapang-akit na paraan. Naawa siya sa kanya, ngunit umaasa siyang hindi siya sisihin ni Lin Fang. Ang mga mata ni Lin Fang ay puno ng mga demonyong enerhiya. Kung pumayag si Yirenlei sa kanila, ibig sabihin ay aatake na sila ngayon. Biz. Isang ilusyon ang lumitaw at naisip ni Lin Fang na nasa ibang mundo siya. Nakita niya na siya ay naipit sa isang hola at ang mga enerhiya ng espada ay gumagalaw patungo sa kanyang lalamunan. Iyan ang kapangyarihan ng mga ilusyon na mata. Biglang, parang may demonyong Diyos na lumitaw sa likod ni Lin Fang. Itim na itim lalo na ang mga mata niya. Ang mga sword lights na gumagalaw patungo sa kanya ay agad na naglaho na para bang hindi ito umiral. Isa pang pares ng mga mata ang lumitaw sa ilusyon, ang Celestial Vision. Ang kapaligiran sa paligid ni Lin Fang ay naging distorted. Bigla niyang naramdaman na parang hinihiwa ang katawan niya. Ang 4 na tao ay nasa isang ilusyon na magkasama. Sa labas, parang nakatayo lang yung 4, hindi gumagalaw. Gayunpaman, ang kanilang mga mata ay mukhang nakakatakot. Mamatay. Galit na sigaw ni Sikong Xiao. Lumabas ang nakamamatay na enerhiya mula sa kanyang mga mata at lumipat patungo kay Lin Fang. Ang paggamit ng mga diskarte sa ilusyon laban sa isang taong may malademonyong mga mata ay katawa-tawa. Sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, ang mga demonyong enerhiya ay gamulong sa mga alon sa harap niya. Diyos na sumpa. Si Lin Fang ay biglang naliligo sa lakas ng pagmumura. He was not trying to curse other people this time, he was cursing himself to come back to his senses. Biz. Nawala ang ilusyon, na ikinagulat ni Mo Fanchen. Ang mga malademonyong mata ay maaaring makabasag ng mga ilusyon. Isa pang henyo. Sabi ni Yirenlei na nakangiti sa maningning na paraan. Hindi niya maiwasang maalala si Lin Fang. Ipinaalala nito sa kanya na hindi siya maaaring maging mayabang sa landas ng paglilinang. Ang 10 pinakamalakas na kabataang cultivator ng bahwang ay patuloy na makakakita ng mga bago at malalakas na kalaban. Ang malademonyong pangitain ni Lin Fang ay nagbigay sa kanya ng mga espesyal na kapangyarihan na hindi niya alam. Maari niyang sirain ang mga ilusyon at mapipigilan niya ito sa pang-akit sa kanya gamit ang mga pang-aakit nito. Boom! Tumalon si Lin Fang pasulong habang nakataas ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga demonyong kamao ay sabay na nakatutok kina Yirenlei at Mo Fanchen habang si Lin Fang mismo ay tumakbo patungo kay Sikong Xiao. Gusto mong mamatay? Sigaw ni Sikong Xiao. Kasabay nito, tumalon din siya pasulong, pinutol ang lahat ng nasa harap niya gamit ang kanyang Celestial Vision. Si Lin Fang ay nakatitig sa kanyang mga mata gamit ang kanyang malademonyong mga mata. Ang mga enerhiya mula sa 9 na daigdig ay nakikita sa mga mata ng demonyo, kaya naramdaman ni Sikong Xiao na naaagnas ang kanyang Celestial Vision. Isang manipis na itim na layer ang lumitaw sa paligid ng kanyang mga mata. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang, ang kanyang boses ay lumikha ng mga soundwave sa unahan niya. Parang may 2 demonyong nakatitig sa kanya, masakit na tumusok sa mga mata ni Sikong Xiao ang mga enerhiyang inilalabas nila. Sirain. Galit na sigaw ni Sikong Xiao, na nakapikit. Lumapag siya sa harap ni Lin Fang at sinuntok ang hangin sa harap niya. Sumpa sa katawan. Ang pagmumura at mga demonyong enerhiya ni Lin Fang ay magkakaugnay. Sa pagkakataong ito, sinusumpa niya ang sarili niyang katawan habang binabelang ang mga demonyong enerhiya sa kanyang sarili, sinusubukang lumiko ng isang hindi masisirang katawan. Ang Fission Abstruse Energies ay bumagsak kay Lin Fang, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanya. Mapangwasak na sumpa.
Sinuntok din ni Lin Fang ang hangin sa direksyon ni si Kung Xiao. Ang demonic chi ay tumaas sa kalangitan habang ang kanyang suntok ay naglalaman ng isang nakakatakot na dami ng demonyong chi at nagmumura ng mga walang kwentang enerhiya. Nagkatinginan sila, unang kumalat sa katawan ni si Kung Xiao ang nagmumura na enerhiya ni Lin Fang, na nagpapahina sa kanya. Kasabay nito, ang nakakatakot na bakanteng espasyo at ang demonyong enerhiya ay sumalakay sa braso ni si Kung Xiao. Boom boom boom. Naganap ang isang nakakatakot na banggaan, parehong napaatras sina Lin Fang at si Kung Xiao. Nanginginig ang braso ni Lin Fang, dumudugo ang kamao niya. Si Kung Xiao ay gumamit ng Fission Abstruse Energies upang masira ang spell ni Lin Fang at ang kanyang Fission Abstruse Energies ay nasa level 3 na. Kahit na nagmura si Lin Fang sa kanyang sarili, halos mawalan siya ng braso. Gayunpaman, hindi maganda ang pakiramdam ni si Kung Xiao. Ang kanyang braso ay nakabitin at ang kanyang mga buto ay durog. Namutla ang kanyang mukha. Ang higit na ikinagalit niya ay medyo ligtas si Lin Fang, medyo dumudugo lang siya. Si Kung Xiao ay natalo. Nagulat ang karamihan. Kahit na nakikipaglaban sa 3 tao ng sabay-sabay, nanalo siya sa labanan sa mata, pinilit si Kung Xiao na ipikit ang kanyang mga mata. Hindi sinamantala ni Yiren Lei at Mo Fanchen ang sitwasyon para salakayin si Lin Fang. Napatunayan na niya kung gaano siya kalakas sa pamamagitan ng pagtulak pabalik kay si Kung Xiao gamit ang kanyang suntok. Kahit na atakihin nila si Lin Fang, hindi nila siya matatalo. Si Kung Xiao, na isa sa 10 pinakamalakas na batang cultivator ay hindi naman ganoon kalakas. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Pinagtatawanan niya si Chi Tiansheng kanina at ngayon ay pinagtatawanan siya ng isang Tian-level cultivator, kahit na nasugatan ang kanyang celestial vision. Boom! Ang mga tao sa likod ni si Kung Xiao ay naglabas ng ilan sa kanilang sariling chi, ngunit si Kung Xiao ay sumigaw. Tumigil. Tumayo si Kung Xiao at sinabi, walang makakaatake.